Napabalikwas ng bangon si Chantal nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Akala niya si Amiel. Si Mrs. Andrade pala, ang handler niya. Kaya naman excited niya itong sinagot. Yes po tita, good morning. Wika niya, wala pa man sinasabi ay abot tenga na ang ngiti niya. Paano ba naman, biyaya ang hatid ng bawat pagtawag nito sa kanya. Pumunta ka ngayon dito sa office ko, may trabaho tayo. May bagong spa na bubuksan sa Mayratan Avenue. Mukha mo ang gusto nilang gamitin. Ako pa ba? Tatanggi? Kulang na lang, magtititili siya sa tuwa habang kausap ito sa cellphone. Mabuti naman, akala ko di ka natatanggap ng modeling career dahil may asawa kang mayaman. Kunwiwi ka nito. Grabe naman kayo tita, hindi po ako umaasa sa kanya pagdating sa pera. So paano po, see you later na lang? Agad niyang pinutol ang linya. Pakiramdam niya, buo na agad ang araw niya di pa man ito nagsisimula. Mabilis siya nagbihis para makipag-meet sa kanilang client kasama si Mrs. Andrade. May ilang oras din silang nag-meeting. Nang magkasundo ay agad din nagkapirmahan ng kontrata. Kinabukasan ang schedule ng kanilang photoshoot na halos maghapon na din nilang ginawa. Gabi na siya nang makauwi. Sa pagod niya, nakatulog siya kaagad nang tinitignan kung mayroong bang mensahe si Amiel. Malayo din kasi ang lugar kung saan sila nag-shoot, kaya napagod siya sa biyahe. Umaga na nang maalala niya si Amiel. 2 araw na pala ang nakakalipas. Wala pa itong message sa kanya. Ano ba nangyari doon? Di pa kaya tapos yung event nila? Naisip niyang tawagan ito, ngunit busy tone lang ang naririnig niya. Nag-send na lamang siya ng good morning message sa asawa. Ngayon kasi, mayroon pa silang lakad ni Mrs. Andrade. Di pa kasi tapos ang photoshoot nila. Mayroon pa daw kailangan baguhin. Gabi na siya uli nakarating. Tinignan niya ang cellphone niya kung may tawag ba si Amiel. Kagaya kaninang umaga, wala pa rin. Isang numero ang tumawag sa kanya. Di niya nasagot yon dahil busy siya sa photoshoot kanina. Hinayaan na lamang niya yon. Di naman kasi bago ang mga prank callers sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, wala siyang nareceive uli na tawag mula sa asawa. Nag-aalala na tuloy siya, iniignora niya na ang pangambang yon. Si Amiel parang matibay na pader. Mahirap tibagin kaya isinantabi niya ang pag-aalala. Hihintayin na lamang niya ito hanggang sa araw ng pag-uwi nito. 1 linggo na lamang yon. Baka kaya di ito nagtatawag or nagme-message dahil nais yata nito na mamiss siya ng sobra. Pwes, nagtagumpay naman ito. Excited siya sa araw ng pagdating nito. Kaya lang, pagdating ng 2 linggo, walang email na bumalik sa bahay nila. Ano ba nangyari doon? Pakiramdam niya, mayroon di tama. Nararamdaman niya yon sa dibdib niya as a wife instinct. May masamang nangyari. Oo, bago pa sila ni Amiel at pakiramdam niya kilalang kilala na niya ito. Dito yung tipo na basta na lamang siya nga abandonahin at hahayaan siyang mag-alala. Patunay dito yung palaging pag-update nito sa kanya. Hello? Si Anton ang nakasagot ng isang unknown number sa cellphone. Is this Anton Gonzalvo? Yes, speaking. Maaari bang malaman kung sino sila? Nito sa lalaking tumawag. I am from Philippine Embassy na nakabase dito sa Singapore. I got your number from one of the contacts ni Mr. Amiel Gonzalvo sa cellphone niya. Are you related to him? Kung oo, pakisabi po kung kaano-ano kanya. Tila ba pagmamadali at lubang napakaseryoso at formal ng kausap ni Anton sa kabilang linya. Kaya nadagdagan pa ang kuryosidad niya. Kapatid niya ako. Medyo kinakabahan sabi ni Anton. Ngayon lang siya uli nakaramdam ng ganito. Oo, laging gulo lang ang hatid ni Amiel sa pamilya nila pero that was 15 years ago. Mula na magseryoso ito sa buhay ay di sakit ang ulo ang dinadala nito sa kanila kundi inggit. Sino ba mag-aakalang uunlad dito ng tuloy-tuloy sa maikling panahon? Kaya nga tingin nila lumaki na ang ulo nito. Huwag po kayo mabibigla. Nasa hospital ngayon ang kapatid nyo. Kung nanonood kayo ng international news, ay isang sinasakyan ng kapatid nyo ang nasangkot sa karambola na 10 sasakyan dito sa isang expressway sa Singapore. Sa ngayon po, nasa hospital siya, unconscious. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki sa narinig. Oo, di sila magkasundo ni Amiel. Pero kapatid pa rin niya ito at di niya naman hinangad ang kapahamakan nito. Kaya naman wala siyang sinayang na sandali. Agad siyang tumulak papuntang Singapore matapos sabihin nito sa kanya ang lahat ng detalye. Wala namang pupunta ditong iba kundi siya. Malabo namang si Ace dahil galit ito sa kapatid at maging si Aidan.
At si Doña Anastasia ayaw niya itong biglain. Baka naman bigla itong atakihin sa puso. Napamulat si Amiel sa di pamilyar na lugar sa kanya. "Sino ka?" Tanong niya sa babaeng nurse na namulatan niya. Tingin niya dito, isa itong banyaga. "Mr. Gonzalvo, right?" Hindi siya nakasagot dahil wala siyang maalala. Ni pangalan niya, di niya maalala at kung paano nakahiga siya sa kama. At marami pang nakakabit sa kanya ng mga aparato. Bagay na nagpapahirap sa kanya. "Ano nangyari sa akin? Bakit wala akong maalala?" Tanong niya sa babae. Bagay na di naman ito masagot dahil di siya maintindihan. Gustuhin man niyang alalahanin ng lahat, kaya lamang wala siyang maalala kahit isa. Matindindain niya ng sakit ng ulo nang pilitin niya ang sarili na makaalala. "Wait here, I call the doctor." Pagbalik nga ng nurse ay mayroon na itong doktor na kasama. Ipinaliwanag nga nito sa kanya ang nangyari. May amnesia daw siya, kaya wala siyang maalala. Ito ay matapos na masangkot siya sa isang aksidente. Para di sumakit ang ulo niya, binigyan siya nito ng pampakalma. Kaya nakatulog siya. Pagmulat niya, isang lalaki na kawangis at katawan niya ang pumasok sa room niya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Masakit ang ulo ko. Sino ka naman?" Wika niya na kinakunot ng noon nito. "Hindi mo ako kilala, Amiel?" Hinilingan niya ito. "Ako si Anton, ang kapatid mo." "Ikaw? Kapatid ko?" May pagdududa niyang tanong. "Oo, nasa office ako nang tumawag ang embassy sa akin. Nasungkot ka daw sa aksidente." Wika nito, wala siyang emosyon nang tumingin sa mata ng lalaki. Kahit naman anong sabihin nito, baliwala. Wala siyang maalala. Anong malay niya kung nagsasabi na ito ng totoo? Pilit niyang inaalala ang nakaraan niya. Kaya lang, dinala lang siya nito sa matinding frustration na nagpasakit lalo ng ulo niya. Marahan nito lumapit sa kanya at marahang hinimas nito ang kanyang balikat. "It's okay bro, kung di mo ko maalala, huwag mong perasahin ang sarili mo." May dinukot ito sa bulsa. Nakikita yata nito sa mata niya ang pagdududa. "Heto ang ID mo. Heto naman ang sa akin. Pareho tayo ng apelyido." May pinakita pa ito sa kanya ng litrato na dalawa pang lalaki na kasing katawan nila at kahawig rin. "Kapatid natin sila, si Ace at si Aidan." Wika nito at may pinakita din itong larawan na mag-asawa na may edad na. "Sila ang magulang natin." At isa pang litrato ng buong pamilya at kasama siya roon. Doon lamang siya naniwala rito. "Salamat, Anton. Pinuntahan mo ako rito." "Kapatid kita, sino ba magtutulungan, hindi ba?" Nakangiting wika nito. At kita niya rin ang lubos na pag-aalala at pakikiramay nito sa kalagayan niya. Bagay na nagpapalakas sa kanya. "Hello, Anton. Nasaan ka ba? Hinahanap ka ng asawa mo sa akin." "I'm sorry ma, nakalimutan ko magpaalam sa kanya. Emergency kasi." "What do you mean na emergency?" "Na-aksidente si Amiel. Kaya nagbandali akong pumunta dito sa Singapore." "Ano?" "Yes ma, sorry ngayon ko lang nasabi." "Ayos lang ba siya?" "As of now, stable na siya. Kailangan niya lang ng iba pang test para masigurado kung mayroon na damage pang parte sa katawan niya. At kailangan niya rin magpagaling ng mga sugat niya." "Ikaw na bahala sa kapatid mo." "Yun lang? Hindi ba kayo dadalaw dito?" Kapagkuhan ay nasabi nito, marahas na buntong hininga ang narinig niya sa kabilang linya. "Matapos ang ginawa sa akin ng kuya mo, no, hindi ko siya pupuntahan kahit mamatay pa siya dyan." Galit ako sa kanya. Pinaalis niya ako sa rancho. Ang sama talaga ng ugali niya. "Mama naman, parang di niyo siya kilala. May ginawa kayo na ikinadismaya niya. Malamang pinaalis niya kayo." "Kahit na, ina niya pa rin ako. Kaya dapat igalang niya ako. Kaya lang bastos talaga ang ugali niya." Matigas na wika ng ina. "Matutuwa kayo sa sasabihin ko ngayon." Natatawa nitong sabi at naging interesado si Doña Anastasia. "Ano naman yon?" "Yung anak niyong pasaway na lagi nakasigaw. Alam niyo ba, mabait siya ngayon." Tinawanan siya nito. "Yun ba ang resulta ng pagkabagok ng ulo niya?" "Yes ma, alam niyo bakit? Wala siya maalala. Kaya natitiyak ko, mas matutuwa kayo ngayon kapag nakausap niyo siya." "Ang sarap talaga ng takoyaki nila, no?" Sabi ni Chubby. Nasa resto sila noon sa loob ng mall. "Lahat naman sa'yo masarap basta libre." Palatak niya na ikinatawa ng dalaga. Iba na talagang mayroong mayamang asawa. FYI, hindi niya to perang pinangkakain natin. Nagkataon lang na marami akong projects ngayon.
May pagmamalaki niyang sabi sa kaibigan. Mula nang umalis si Amiel, kabi-kabila ang mga racket niya. Halos din na nga siya nabakante. Iba talaga ang maganda, no? Ako kaya kailan magkaka-projects? Sino naman kasing kukuha sa'yo? Ang taba mo. Magpapayat ka kaya? Malay mo magustuhan ka ng handlers ko at ilakad ka rin sa mga client niya. Aniya na may kindat pang kasama. Hindi ko babaguhin ang sarili ko, no? Dahil ito ang katawan na nagustuhan ng kuya mo. Naku! Tinirikan niya ng mata ang dalaga. Kabaliwan nito sa Kuya Cardo niya. Pag-ibig nga naman, hahamakin pati katawan, masunod ka lamang. Naiiling na lamang siya sa kaibigan. Gayunpaman, wala naman siyang tutol dito na maging sister-in-law dahil kasundo niya ito. Siya nga pala, yung asawa mo nakabalik na ba? Pag-iiba ni Chubby. Hindi pa nga eh. Anong petsa na, Bes? Akala ko ba 2 weeks lang siya mawawala? 2 months na siya sa Singapore. Anong 2 months? 3 months na kamo. Pagtatama niya. Hala ka, Bes, hindi naman kaya ipinagpalit ka na niya? Walang paramdam, di sa inyo umuuwi. Naku, may ibang babae na yon. Naging eksaherada ang hirit nito na may pananakot pang kasama. Naisip ko na rin yon. Di na ako magugulat kung ganoon nga. Nature niya yon eh. Bali walang wika niya. But deep inside, may kumurot sa dibdib niya nang sabihin niya yon. Hanggang ngayon, umaasa siya sa pangako nito. Babalik ito at papatunayan na totoo ang nararamdaman nito sa kanya. Hinihintay niya kaya ito oras-oras at minuminuto. Paano yan? Kapag nangyari yon, mapapaalis na uli kayo sa rancho. Wala akong magagawa kung yun ang kapalaran namin. Mabuti pa maiwanan na kita. May lakad pa ako ngayon. Malungkot na wika niya, sabay tayo. Sabay na silang umalis ni Chubby sa resto na pinagkainan nila. Naghiwalay sila nang lumiko ito sa butik kung saan ito napasok. Di pa siya nakakalabas ng mall nang mapatingin siya sa grupo na naglalakad na tao. Pawang mga executive yun sa mall at si Doña Anastasia na mamukaan agad niya. Nag-iisa na naman itong babae. Nanlaki ang mata niya na makita si Amiel kaagapay nito sa paglalakad. Amiel? Para bang otomatiko ang pagkawala ng tinig na yon sa labi niya. Kaya lang, dinaanan lang siya nito ng tingin. Tila ba di siya nito nakikilala kahit pa nagtama ang mata nila at kumuway pa siya. Dumiretso lang ito ng lakad. Hahabol pa sana siya nang sumakay ang mga ito sa escalator. At pagkarating sa itaas ay pumasok naman ito sa elevator. Kaya napahinto na lamang siya, nawala na ito sa paningin niya. Narito na pala siya. Bakit di siya nagpaparamdam sa akin? Bakit di siya nauwi sa bahay? Ilan sa mga tanong na namutawi sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Ano bang nangyari doon? Parang di niya na ako kilala. Puno man ng katanungan ng isipan niya, kahit paano napanatag naman siya. Minsan na kayang sumagi sa isip niya baka may nangyari ng masama sa kanyang asawa. Di marahil ay di ito nagpapakita sa kanya. Ngayon nakita na niya ito, kahit paano makakahinga siya sa kaalamang naroon pala ito sa mansyon. Nagtataka lang siya kung bakit di ito nagpaparamdam sa kanya at umuwi sa bahay nila.